Bumilis ang pagmahal ng bilihin nitong Hunyo kumpara noong Mayo at ngayong Hulyo may dagdag singil ang Meralco. Pero may mga good news naman tungkol sa sahod at sa mga naghahanap ng trabaho. Na dodoblihin ko yung sweldo na. Double your salary. 5 araw kasunod ng pahayag na yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ng panukala para doblehin ang sahod ng mga pulis at sundalo. Pero uutay-utayin ang increase depende sa kakayanan ng gobyerno. May merit system ding pagbabatayan ng aumento. Sa ibang empleyado, makakatulong naman kung maipasa ang inihaing panukala ni Batangas Representative Reneo Abu para baguhin ang mga tax bracket na magpapalaki sa kanilang take-home pay. Sa sariling panukala naman ng Duterte Economic Team, pag-aaralang ibaba ng unti-unti sa 25% ang income tax sa loob ng 3 taon mula sa kasalukuyang 32%. Pero tataasan naman ang buwis sa mga produktong petrolyo o excise tax at palalawakin ang saklaw ng value-added tax na nagpapamahal sa mga produkto at serbisyo. Pero ngayon pa lang, dagdag pasani na sa mga Meralco customer ngayong Hulyo ang dagdag 29 centavos na singil kada kilowatt hour. Tataas na naman siya. Ang hirap na ng ngayon, magtataas pa siya. Dahil kasi sa ilang plantang nasira, tumaas ang generation charge o ang bayad sa power producers, base na rin sa presyuhan sa wholesale electricity spot market. Nitong Hunyo lang bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo kumpara noong Mayo. Kahit kasi tag-ulan na, nararanasan pa rin ang epekto ng El Nino sa ating mga produkto. Dahil din sa El Nino at epekto nito sa ating produksyon, binawasan na ng gobyerno ang economic growth target natin para sa taong ito. Pero para sa second quarter, posible pa raw tumaas sa 7% ang paglago ng ating GDP o yung kabuoang halaga ng mga produkto at serbisyo sa buong bansa, mas mataas sa 6.9% noong first quarter. Kabilang sa plano para palaguin ang ekonomiya, ang ginagastos kumpara sa kita ng gobyerno o budget deficit sa 3% ng ating GDP. Kabilang sa gagastosan ng mga infrastruktura, partikulari yung pangontra traffic. Araw-araw, 24 oras na raw ang paggawa. In other countries, it's really 24/7. Okay, but here, after 6, the project is left alone, right? And then it will be restored the following day. Things will get worse before they get better, all right? So let me not assure you that things will get better right away. But we are going to fix all the major roads, all the major construction. Malaking tulong din sa ekonomiya ang trabaho sa abroad. Tulad sa Germany na kukuha raw ng 70 Pinoy nurse na may kaalaman sa intensive care unit o ICU. 48 nurse naman ang kailangan sa Japan. Sabi ng POEA, gobyerno sa gobyerno ang usapan kaya sigurado. There is a lesser degree or lesser chance of exploitation or abuse. Kaya bibihira ang mga complaints ng mga nurses or care workers natin that go through these government-to-government hiring arrangements. Malaking bagay yan lalo tumaas ang mga nagsabing wala silang trabaho noong unang 3 buwan ng taon kumpara sa huling 3 buwan ng 2015. Halos 2 milyon ang nadagdag sa unemployed. Maranasan natin yung gutom, pagod. Pag-uwi mo sa bahay, pagod na pagod. Pag nabagsak, wala, hindi ka matanggap.